Mula sa malayong probinsya ng Agusan del Sur, sa bayan ng Talacogon ipinanganak ang isang batang puno ng pangarap. Si Rene Clert Bobet Bater Bonilla, anak ng isang simpleng tindera ng isda. Sila ay mahirap pero mayaman sa pangarap at pagmamahalan. Mula pagkabata nakita na ang kanyang tanggabad galing sa basketball, pero hindi lang ito basta laro para sa kanya. Ito ang kanyang sandata para iahon ang kanyang pamilya sa hirap. Araw-araw naglalakad siya ng malayo, nagpapawis at nagsasanay ng maigi. Ang tanging dasal niya, Diyos ko, bigyan niyo po ako ng galing para matulungan ko si nanay at tatay. Lumipat siya sa Davao para mag-aral at maglaro sa Ateneo de Davao. Doon sumikat ang kanyang pangalan sa palarong pambansa. Diete Cabidan, dala niya ang kulay at dangal ng Davao Region. Siya ang nag-uwi ng unang gintong medalya para sa rehiyon at tinanghal na most valuable player MVP. Kilala siya sa buong Mindanao, mula Agusan, Davao hanggang Gensan. Marami ang humahanga, marami ang nagiging tagahanga para sa mga kabataan. Siya ay hindi lang manlalaro, siya ay idolo. Patunay na kahit galing sa hirap, kaya mong umangat kung magsisikap ka. Dumating ang malaking pagkakataon, tinanggap siya sa Ateneo de Manila. Ito ng pangarap niya at ng kanyang pamilya. Sa wakas, makakapag-aral na siya sa Maynila, makakalaro sa malalaking liga, at malapit na niyang maibigay ang magandang buhay sa kanyang mga magulang. Dumating siya sa Maynila noong Hunyo 4, Ganigin Midson, puno ng ngiti, puno ng pag-asa. 4 na araw pa lang siya doon, 4 na araw lang noong Hunyo at dinala ang koponan sa Dipakula o Aurora para sa team building. Binalaan na sila ng mga taga roon, delikado ang dagat dyan, malakas ang agos, huwag kayong lalayo. Pero sa hindi malamang dahilan, lumayo sila sa loob lang ng ilang sandali. Binura ng malakas na alon ng lahat ng pangarap, tinangay na agos si Rene at ang kanyang kasamahan. Nang makuha ang kanyang katawan, wala nang buhay ang batang puno ng pangarap, ang pag-asa ng Mindanao. Ang anak na nagsikap para sa pamilya, bigla na lang nawala. Masakit di siya pa, pagdating niya sa Manila, parang binali. Wala lang ninyo, parang basta-basta lang ninyo siya pinatay. Giniba ninyo ang pangarap na matagal niyang binuo. Umuwi siyang muli sa Davao, hindi na bilang manlalaro, kundi bilang isang bayani na pumanaw ng